Mga kababayan, usap-usapan ngayon ang kontrobersiya sa Senado matapos sabihin ni Attorney Batu na ang umano'y pagpapalit ng liderato ay hindi tama ang pagkakagawa. Ano nga ba ang ibig sabihin nito, mga kababayan, ha? At may legal basis ba ang kanyang pahayag? Yan ang ating tatalakay ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga mahalagang balita at isyung pambansa. Magsimula tayo sa pangunahing tanong. Ano ba ang proseso sa pagpili at pagpapalit ng liderato sa Senado? Ayon sa mga patakaran ng Senado at sa patagal ng parliamentary practice, ang Senate President ay pinipili ng mayorya ng mga senador. Kapag may pagbabago sa suporta ng mayorya, maaaring magkaroon ng bagong liderato. Ngunit dito pumapasok ang isyong binanggit ni Attorney Batu, no? Hindi lamang ang resulta ang mahalaga, mahalaga rin ang proseso. Sa larangan ng batas at parliamentary procedure, hindi sapat na sabihin na may sapat na boto. Kailangan ding masunod ang mga umiiral na alintuntunin, proseso at requirements para matiyak na lihitimo ang anumang pagbabago ng liderato. Kaya naman, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon mula sa mga legal observers at political analysts. May mga nagsasabing valid ang naging proseso, mayroon namang nagsasabing kailangan pang itong masusing suriin upang matiyak na walang nalabag na procedural law, rules or laws. Bakit mahalaga ito sa ordinaryong Pilipino? Tayo po, kayo. Dahil ang Senado ay isa sa mga pinakamakapangyarihang institusyon sa bansa. Dito ginagawa ang mga batas na nakakaapekto sa buwis, trabaho, edukasyon, seguridad at iba pang mahalagang usapin. Kapag may mga kontrobersiya sa liderato, maaring makapa-apekto ito sa direksyon ng mga investigasyon, legislative priorities at maging sa takbo ng mga deliberasyon. Sa puntong ito mga kaibigan, mahalagang tandaan na ang mga pahayag ng iba't ibang kampo ay kanilang interpretasyon sa mga pangyayari. Ang pinal na paghusga kung may procedural issues nga ba ay nakasalalay sa mga institusyon at proseso na may kapangyarihang magbigay ng opisyal na interpretasyon. Kaya para sa ating mga mamamayan, ang pinakamahalaga ay manatiling mapanuri, tignan ang mga dokumento, pakinggan ang mga magkabilang panig, at huwag basta maniwala sa mga viral post o mga putol-putol na impormasyon sa social media. Sa dulo ng lahat ng ito, hindi lamang usapin ng politika ang pinag-uusapan. Usapin ito ng transparency, accountability, at respeto sa mga institusyon na nagsisilbi sa sambayanang Pilipino. Anong inyong opinyon Sa tingin ninyo, nasunod ba ang tamang proseso? Ibahagi ang inyong pananaw sa comment section. Ako si Lan. Patuloy nating susuriin ang mga balita gamit ang katotohanan, ebidensya at kritikal na pag-iisip. Pero bago po yan, mag-break muna po tayo. Ito, nagtatapos ang ating masusing pagsusuri sa usaping ito. Ngunit mga kababayan tandaan natin na ang tunay na lakas ng isang demokrasya ay hindi nasusukat sa ingay ng politika, kundi sa katatagan ng mga institusyong pinapairal ng batas. Sa bawat kontrobersiyang lumalabas, sa bawat aligasyon na ibinabato, at sa bawat mainit na debate na ating nasasaksihan, mas lalo nating nakikita kung gaano kahalaga ang transparency, accountability at due process sa pamamahala ng bansa. Hindi sapat na may nagsasalita, hindi sapat na may nag-aakusa, hindi sapat na may sumusuporta. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang kanyang napatunayan sa mga ebidensyang dokumento at mga proseso na itinakda ng batas. Kaya bilang mamamayan tungkulin nating maging mapanuri, magbasa tayo, magsaliksik tayo, makinig tayo sa iba't ibang panig, at higit sa lahat, huwag nating hayaan ang emosyon lamang ang magdikta sa ating pagtingin
sa mga usaping may malaking epekto sa ating bansa. Sa panahon ngayon na napakabilis kumalat ng impormasyon sa social media, mas lalong mahalaga ang kritikal na pag-iisip. Bago tayo maniwala sa isang headline, suriin muna natin ang buong kabuuang detalye. Bago tayo magbahagi ng isang post, alamin muna natin kung ito ba ay may sapat na batayan. At bago tayo humusga, bigyan natin ng pagkakataon ng katotohanan na lumabas sa pamamagitan ng tamang proseso. Mga kababayan, ang politika ay dumarating at lumilipas. Ang mga personalidad ay nagbabago, ang mga prinsipyo, ang mga posisyon ay napapalitan. Walang forever, ngunit ang prinsipyo ng mabuting pamamahala, katotohanan at pananagutan ay dapat manatiling matatag. Kaya patuloy nating bantayan ang mga pangyayari, patuloy nating tanungin ang mga mahalagang tanong, patuloy nating hanapin ang mga sagot na nakabatay sa katotohanan at hindi lamang sa ingay ng politika. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito mga kaibigan huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at mag-iwan ng inyong opinion at sa comment section mga kaibigan Okay. Interesado akong marinig ang inyong pananaw at siyempre, interesado akong mabasa ito at, as much as possible re-replyan po natin ito. Ano sa tingin niyo ang pinakamahalagang isyung dapat linawin sa usaping ito? Anong mga tanong ang nais niyong masagot sa mga susunod na pagdinig o pahayag? I-comment ninyo sa ibaba at maaaring maisama natin sa mga susunod nating talakayan. At para sa mga matagal nang sumusuporta sa channel natin, #WalkWithLan, maraming salamat sa inyong tiwala at patuloy na pakikiisa. Kayong dahilan kung bakit nagpapatuloy ang ating mga diskusyon at pagsusuri, mga kaibigan, sa mga mahalagang isyong pambansa dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga kaibigan I-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating update, lalong-lalo na itong mga aabangan natin. Later yata may mga hearings, committee hearings na sa Justice Committee on Justice na pinamumunuan ni Senador Marcoleta, no? Sa Lunes naman naabangan din natin ang hearing ni Erwin Tulfo sa Blue Ribbon, yung fake na committee, no? Na anyway, na inaprubahan ng 12 senador, no? Ay dapat mga ganyan bago ka ano ng vacant ay 13. So ang dapat ang ginawa nila ay kinuha na nila yung isa pa 'no, 13 sa 6, 'di ba? Nakuha niyo po ba? Mahirap po hindi po nila ano, wala, di ko rin po sila maintindihan, ano? I-click po, mga 'yan, i-click ang notification bell at tandaan, ang informed na mamamayan ay mas handang makilahok, sa paghubog ng kinabukasan ng bayan. Muli ako si Lan, maraming salamat sa inyong panonood, Mag-ingat kayo palagi, mabuhay ang sambayanang Pilipino, hanggang sa susunod na talakayan mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat.